Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. So pag-usapan po natin ang patungkol sa tinatawag natin the Gospel of Christ. So that is the title of our message. So sabi nga, hindi sapat ang ating naranasan sa Kristiyanong pamumuhay dahil dahil ang bawat isa sa atin ay hindi tayo nagkakaroon ng sapat na pagkaalam sa Gospel of Christ. So ibig sabihin, hindi lang pala dapat na tayo ay naranasan natin yung kaligtasan. That when we accepted Jesus as our Lord and Savior, parang kasi sabi natin, tapos na yun okay na diba? Ligtas na ako. But there is more to that. Hindi lang po tayo basta nandoon sa nakatutok o nakafocus na I am saved, pero mahalaga rin bilang isang Kristiyano sa ating pamumuhay, ay atin din po o ang bawat isa rin sa atin ay nagkakaroon ng pagkaalam sa Gospel of Christ na ating tinanggap. We accepted the Gospel of Christ, but minsan, yung pagkaalam natin, yung pagkaunawa natin, at ano yung ating dapat gawin matapos natin tanggapin yung Gospel of Christ sa ating mga buhay. So, marami pa rin ang walang lubos na pagkaalam sa Gospel of Christ at hindi ito nagagawang ibahagi. Para bang nung tayo ay tumanggap nitong mabuting balita na ito, sinasabi natin the Gospel of Christ, para bang puminto na sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang nangyari sa atin bilang isang Kristiyano ay naging SSS Christian tayo. Ano ba yung SSS Christian? Ito yung we are saved, we are seated, and we are satisfied. Ano sabi mo, okay, ako ay ligtas na, okay, kaya ito every Sunday a-attend ako, at satisfied naman ako. Pero mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin ngayon that there is a job, there is a responsibility, there is something that we should do in our lives. Meron tayong dapat na gawin matapos natin tanggapin ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yun nga lang, sabi nga, kahit mga Christian na, sino po dito mga Christian say amen? Diba? Marami pa rin sa atin ang hindi lubos na naiintindihan. Bakit mo nga ba natanggap? Bakit nga ba nagkaroon ng mabuting balita? Bakit nga ba nangyari ito? Para saan ito? So ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, dapat maintindihan natin na ang tao na nilalang ng Diyos ay nagkasala. Sino yon? Ako yon. Bawat isa po sa atin. At ang mga taong ito, bawat isa sa atin, dapat tayo ay nandun tayo papunta sa kapahamakan. Mapapahamak ang tao. At ang tao ay mapupunta sa impyerno. At ang tao ay mahihiwalay sa Diyos ng walang hanggan. Mga kapatid, kung mapapansin po natin, tayo po nasa gantong kalalagayan dati nung hindi pa natin tinatanggap ang mabuting balita. Tayo ay nagkasala at dahil sa kasalanan, tayo ay papunta sa kapahamakan, mapupunta tayo ng impyerno at tayo ay mahihiwalay sa Diyos ng walang hanggan. That is our destination. That is who we are before we accepted the gospel of our Lord Jesus Christ. But praise God, bakit? Kasi sa dami-dami ng mga tao, tinanggap natin ang mabuting balita. Amen po ba? Pero nakakalungkot isipin na ang bawat isa sa atin ay para ba yung mabuting balita na yan ay nahinto na. Sa atin na lang. Hindi na natin to nagawang ipamalita sa iba. Ano po ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 5? Sabi po, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasalutan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasalutan, nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang mga apostol. Nagpakita siya sa iba pang 12 apostol. So ito yung sinasabi natin, this is the gospel of Christ.
Ito yung sinasabi natin na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo. Sabi, siya po ay inilibing, ngunit hindi na natiling patay, kundi siya po ay nabuhay. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na ang ating Panginoong Yesus ay buhay? Praise God. So dahil po dyan, makikita po natin, sabi dito, because of this gospel of Christ, ang sabi ni Apostol Pablo in Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din naman ang mga hindi Hudyo. Naalala mo ba yung panahon na ikaw ay unang nakakilala sa Panginoon? Diba? Yung nagkaroon ka ng panalangin na sinabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Nandun yung pasasalamat mo. Bakit? Kasi alam mo, sa lahat ng kasalanan mo, pinatawad ka. Amen po ba? At ano ba sabi mo nung time na naligtas ka, nung time na na-receive mo si Jesus as your Lord and Savior? You are overflowing with the love of God. Nagpapasalamat ka. Sabi nga, dahil sa pag-ibig na yan, na parang lahat ng tao gusto mo na lang yakapin. Dahil ramdam mo yung pag-ibig ng Panginoon na sabi mo, sino mo para patawarin? You have acknowledged the grace and mercy of God. Sabi mo pa nga, Lord, ibinibigay ko sa iyo yung buhay ko. Iniaalay ko sa iyo yung buhay ko. Naalala mo ba yung mga panahon na gano'n? O wala ka nang naalala? May kausap po ba ako? Naalala mo ba yung mga panahon na yun na kung saan nagsisig ka? Panahon na kung saan sinabi mo, Lord, yung buhay ko, gamitin mo. Yung panahon na sinabi mo, Lord, gusto ko rin ibang tao maligtas. Di ba meron kang desire na yung dahil sa naranasan mo yung pag-ibig ng Lord, nakita mo na pinatawad ka ng Panginoon. Sabi mo, Lord, gusto ko rin. Yung mga mahal ko sa buhay, yung anak ko, yung asawa ko, yung mga kapatid ko, yung mga katrabaho ko, kaskwela ko, gusto din sila lahat maligtas. Pero ano na pong nangyari? Parang yung ating passion for that, yung compassion natin for people, parang unti-unti siyang nawawala. Kaya ano nangyari sa atin? Tayo ngayon ay nakaupo na lang, sabi nga natin, SSS, saved, seated, and satisfied. This is my prayer today na makita natin ngayon sa bawat isa sa atin na muli tayong tumindig, muli natin makita yung kahalagahan ng gospel of Christ na hindi lang sa buhay natin, kundi ito rin ay madala natin sa ibang tao. So, sabi natin, ang ibig sabihin ng gospel, it is the good news, mabuting balita. Ito yung ibanghelyo, mabuting balita patungkol kay Kristo. At ang mabuting balitang ito ay patungkol kay Kristo na ang sabi, hindi dapat ikinahihiya. Amen po ba? The good news is the gospel of our Lord Jesus Christ. Sino po dito ang makakapagsabi na merong ginawa ang Diyos sa buhay mo? Kung merong ginawa ang Diyos sa buhay mo, naniniwala ko yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, yan ay isang mabuting bagay. Tama po ba? Ang ginawa ba ng Panginoon sa buhay natin ay mabuti? Kung sinasabi mo na mabuti ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, meron ka lang parang pwedeng ibahagi sa iba. Yung mabuting ginawa ng Lord. So pag-usapan natin ngayon mga kapatid, why we should not be ashamed of the gospel of Christ. Bakit nga ba hindi natin ikahihiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo? Number 1, because of the promise of the gospel of Christ. So kaya hindi ko ikahihiya ito dahil merong pangako. And the gospel and the promise of the gospel is about redemption. Pag sinabi natin redemption, mga kapatid, the action of being saved. Ibig sabihin, God bringing salvation in our lives. He's saving us from destruction. He's saving us from the curse of sin. Balikan lang natin ng konti. Kung hindi ka nakakilala, kung hindi mo tinanggap yung gospel of Christ, ano na kayang buhay ang meron ka?
Siguro sa mga bago-bago, medyo talaga na-appreciate mo yan eh. Bakit? Kasi bago ka nakakilala sa Panginoon, ang gulo ng buhay mo, di ba? Parang walang direksyon, walang patutunguhan, lagi na lang gusto mong sumuko sa buhay. But praise God, because of the promise of the gospel, sabi nga, merong pinangako. At ano itong pangako na to? Pinatawad tayo. Inalis tayo sa kapahamakan. Pero sabi ko, kung ako babalikan ko talaga yung buhay ko, sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong kwento. Malamang kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, problema ako ng nanay ko, problema ako ng magulang ko, ng pamilya ko. Siguro ngayon, hiwalay na ako sa asawa ko. Siguro yun, mga anak ko, pinabayaan ko na at namuhay na ako ng buhay na gusto ko. That is my life if I did not receive the promise of the gospel. The forgiveness of sin. Yung kaligtasan ng Panginoon sa buhay ko. My life is going into destruction. Ikaw kaya, kung walang gospel of Christ, kung hindi mo tinanggap yung saving grace ng Lord, at nandun ka pa rin sa destruction, malamang iba sa atin, hiwalay ka na sa asawa mo. Malamang ikaw ngayon nasa kulungan. Hanggang ngayon siguro susuray-suray ka. Walang pag-asa. Walang patutunguhan. Away dito, galit dito, puro sama ng loob. That is our life. Kaya nga sabi, pinapakita dito sa atin in Ephesians chapter 1 verse 7, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo ng ibig sabihin ay pinatawad na ang mga kasalanan natin. Can I hear an amen for that? Pinatawag ang ating mga kasalanan. May dating pa ba sa atin every time na naririnig natin, kapatid, pinapatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan. Pinatawad dati, pinatawad hanggang ngayon, at maging hanggang sa susunod na buhay natin, there would always be forgiveness of our sins. Dahil kung walang kapatawaran ng kasalanan, lahat tayo pupunta ng impyerno. Ang buhay natin is going into destruction. At ang tunay na tumanggap ng pagpapatawad ng Panginoon, listen to this, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Kasi nauunawaan mo ano yung naging katumbas para mapatawad ka sa kasalanan mo. Ano yung naging katumbas para mapatawad ako? It's the life of Jesus. It's the sacrifice of Jesus. Hindi lang basta sinabing, o yan na si Jesus, mapapatawad ka na. Hindi eh. May pagpapako, may pagpagupit ng likod. Namatay, walang kasalanan. In Galatians chapter 1 verse 4, ang sabi po dito, inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin. Ayon sa kalooban ng Diyos at Ama. Ginawa niya ito para maligtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Do we realize that this world that we are living now, yung kalalagayan ng mundong ito na ating tinitirahan, yung mundong ito sinasabi natin, pawasak na. Nakikita natin yan mga kapatid. Bakit? Maraming pamilyang nawawasak. Naghihiwalay yung mag-asawa, mga kabataan palang patungo na ang buhay sa pagkawasak. Dahil bakit? Sa kasalanan ng tao. Kung talagang titignan lang natin yung nangyayari, sabi ko nga sa inyo, ako po ay nagtuturo sa mga kabataan. Isipin yung mga utak ng kabataan ngayon, bumagsak lang sa exam, magpapakamatay. Iniwan lang ng boyfriend, nagpakamatay. Na isang araw, kahapon, kagabi, nag-usap kami ni Ate, tapos meron siya sinasabi sa akin na dahil nagkaroon ng problema sa pera, nagpakamatay. Ganon kabilis sumuko ang mga tao ngayon. And this is how we can see that this world that we are living, it is such a destruction already. Distracted na, sira na. But praise God, dahil sa salamat sa pangako ng mabuting balita kay Kristo, dahil ang bawat isa sa atin, nandito man tayo sa mundo na pawasak, pero ang buhay natin ay hindi papunta sa pawasak na buhay. Kundi ang buhay natin ay niligtas ng Panginoon, pinatawad ng Diyos at dinadala niya ang buhay natin sa kaayusan.
Tingnan mo yung katabi mo. Inayos ng Lord yan. Amen ba? Sige nga, tingnan mo nga siya talaga. Ba? Praise God. Because of the promise of the gospel. Naayos ang buhay. Napatawad sa kasalanan. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Kaya mga kapatid, sinasabi sa bawat isa sa atin, dapat hindi na tayo nagpapatuloy sa paggawa ng masama. Nagagawa na natin piliin ang mamuhay sa katwiran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Naging siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So pansinin po natin, saan din tayo iniligtas, saan din tayo niredeem, tinubos mula doon sa sumpa ng kautusan. Our life are cursed. Sinumpa tayo dahil sa kasalanan. At yung sumpa na yan, mga kapatid, alam niyo po ba? Yung sumpa na yan, walang hanggan. At yung sumpa na yan, hindi lang sa atin. To the fourth generation, isipin mo, ikaw sinumpa ka, yung anak mo sinumpa, yung apo mo sinumpa, at yung kaapu-apuhan mo sinumpa. At yung nasabi dito, yung pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo, there was a divine exchange that happened on the cross. And what is that divine exchange? Yung divine exchange, ako yung nagkasala, kaya ako dapat ang ipako sa krus. Ang bawat isa sa atin ang nagkasala, so tayo dapat. But because of what Jesus did on the cross, this divine exchange, yung ating lahat ng karamdaman, binigyan niya ng kagalingan. Yung lahat ng sumpa na dapat tayo ang tumanggap, siya ang tumanggap. At anong natanggap natin? Katagumpayan sa buhay natin. Yung sinasabi natin, divine exchange. There is no hope in our lives. But because of that cross, we were given hope. Tayo ay nandoon sa kahirapan, but there was a divine exchange. Because He became poor, we became rich. We can now experience the blessing of God. Dapat lahat tayo, yun ang sa atin. But because of the cross, the promise of the gospel, nangyari yung divine exchange. Nagkaroon ng palitan. Parang sinabi ni Lord, halika, palit tayo. Ikaw dapat ang ipako sa krus, pero ako na lang. Ikaw yung may sumpa sa buhay mo, pero ako na lang. Meron kang kahirapan, sige, akin na yung kahirapan mo para pagpalain kita. Amen po ba? Nakikita po ba natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin? And because we are aware of what Jesus did for us, na yung sabi nga, yung buhay niya, sinacrifice, pinatawad tayo, we are redeemed from our sins. Kapatid, there is now no condemnation but only redemption. Pag sinabi natin condemnation, yung iniisip mo, hindi ako karapat-dapat, mapapahamak ang buhay ko, walang patutunguhan, hindi na po totoo. Because of the redemption. And this redemption happened because of the love of God. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Meron pa ba dating sa akin yan? Nakikita pa ba natin yan? So now, ano po sabi dito sa Isaiah 53 verse 4? Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya sa ating mga karamdaman. Subalit pinakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Again, the divine exchange. Mahina ka, pero kinuha ng Lord yung kahinaan natin at pinalitan niya ito ng kalakasan. Meron tayong mga karamdaman, pero ang ipinalit ng Lord ay kagalingan sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga sa buhay natin, there's no reason for us na malungkot. May pangako sa buhay natin. Di ba katabi mo, mukha bang malungkot? Ha? Kung alam po natin anong ginawa ni Lord sa atin, hindi natin papayagan ng isang mukhang gusumot. Why? Grabe yung ginawa ng Lord sa buhay. Na hindi tayo dapat pinagharian, sa bawat isa atin, dapat hindi na tayo pinagharian ng takot sa karamdaman. Bakit sa pamagitan ng kanyang dugo, ang lahat ng uri ng karamdaman ay tinubos na niya. Ibig sabihin, sa bawat karamdaman, merong katapat na pagpapagaling ang Diyos sa bawat isa sa atin.
Yes, sabihin natin, because we are still in this physical body, nagkakaroon ng karamdaman. Pero tandaan natin, instead of focusing and having fear of that sickness that is inflicted in your body, why not see the promise of the gospel? Because of what Jesus did on the cross, there is healing in every sicknesses. Whether that sickness be physical, emotional, spiritual, even mental. Yan po yung ginawa ng Lord sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians 15:55, sabi dito, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Lahat naman po talaga tayo dadako sa kamatayan. Amen po ba? Alam po ba natin yon? Pero sabi, hindi tayo dapat takot mamatay. Lalong-lalo na pag alam mo na ikaw, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Of course, ako gusto ko pang mabuhay. Alam ko, kung tanongin ko, sino dito gusto nang mamatay? Kaya sa ating sasagot na gusto na natin. Gusto ko pang mabuhay. Bakit? Gusto ko pang makita yung apo ko. Diba? Yung kaapu-apuhan ko. Gusto ko pang maglingkod sa Panginoon. Pero, kung dumating man yung time na tapos na yung pinagagawa ng Lord sa buhay ko, yung purpose ng Lord sa life ko, I'm ready. Why? Because I know there is a promise of salvation. There is a promise of forgiveness of my sin. Pinatawad yung kasalanan ko. At dahil pinatawad ako, sigurado ko na ligtas ang buhay ko. Amen? Maging sa bawat isa po sa atin. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kapatid, kung meron tayong dapat katakutan sa buhay natin, yung matakot tayo na tayo mawala sa presence ng Lord. Why? Because sabi ko nga ako personally, that's my prayer to God. Lord, ito yung kinakatakutan ko, yung mawala sa presence mo. Because I cannot live without your presence. Hindi ako mabubuhay. Kung paano ang isang isda mamamatay pag wala sa tubig. Diba? Ang alaman, tanggalin mo dyan sa lupa, mamamatay na. Maging ang isang Kristiyano, tanggalin mo sa presence ng Lord, you really cannot survive. And the only fear that we should have in life is having fear of the Lord. Takot tayo nasaktan ng Panginoon, pero pagdating sa karamdaman, pagdating sa kamatayan, dapat ang bawat isa sa atin, there's no longer fear in our lives. Why? Because of the promise of the gospel. Once again, mga kapatid, sinasabi sa atin, we should not be ashamed. Huwag mong ikahihiya ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Bakit merong pangako? At anong pangako na yan? Tinubos tayo ng banal na dugo ng Panginoon sa kasalanan. Tinubos ka ng Panginoon sa kasamaan kaya hindi ka na mamumuhay. Sa kasalanan, hindi ka na mamumuhay sa kasamaan. Mapipili mo nang piliin ang katuwiran ng Diyos. Tinubos tayo ng banal na dugo ng Panginoon sa sumpahan ng kautusan. Tinubos tayo ng banal na dugo ng Panginoon sa karamdaman. At saan pa? Maging sa kamatayan. Kaya nga mga kapatid, praise God. Because of what Jesus did on the cross for us, yung mabuting balita. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong ikahiya. Dahil ito po ay may mabuting dulot sa buhay natin. Madalas nga sa atin, di ba, mas mabilis mo pang ipamalita ang masamang balita. Ang mga bagay na hindi mga magagandang nangyayari sa paligid natin. Pag meron kang kapitbahay na nag-away, pansinin mo, naku, alam na yan ng lahat. Di ba? Masyadong namamagnify yung mga hindi magagandang kwento, hindi magagandang karanasan. Pero why not focus on what Jesus did in your life? Ito yung ibahagi mo. Bakit hindi ito i-magnify mo? Ito yung sabi mo sa ibang tao. Kaya nga sabi ko sa bawat isa sa inyo, no, kung babalikan ko lang yung dati kong buhay, kung babalikan mo lang yung dati mong buhay, malamang ikahihiya natin ang kwento ng dati nating buhay. Proud ka ba? Proud ka ba sa dati mong buhay? Ako hindi. Diba? Pero yung nakakilala tayo sa Panginoon at yung nabago yung buhay mo, yung merong nagawa ang Diyos na mabuting bagay sa buhay mo, ito po ay isang mabuting balita na dapat natin na ipapahayag sa iba. The gospel is not what we have to do for God, but it is what God has already done in our lives.
Sabi nga, hindi ito yung mga nagawa ko. The gospel is not about do this, do that, don't do that, don't do this. Hindi po yung gano'n ang gospel. The gospel of Christ is about anong ginawa na ng Diyos sa buhay mo. At ano pa ang magagawa ng Lord sa buhay mo. Amen po ba? Kaya sabi, hindi ko ikahiya ang mabuting balita. Why? Because I am redeemed by the blood of Jesus. Pangalawa, why we should not be ashamed of the gospel. Kung kanina there is the promise of the gospel. This time, because of the power of the gospel of Christ. Sabi nga natin, power. And that power, yung kapangyarihan ng mabuting balita ni Kristo, that brought us renewal. Ano pong ibig sabihin ng renewal? Pagpapanibago o pagkakaroon ng pagbabago. To encounter Jesus is a life-changing experience. Yung tayo daw po ay makakilala sa Panginoon, sabi nga, it is really a life-changing experience. Ano po sabi dito sa Romans 1:16? Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din naman ang mga hindi Hudyo. Ang sabi po dito, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, it is God's own power. The power of salvation sa ikaliligtas ng lahat and the power to sanctification. Ano po ibig sabihin ng sanctification? Yung pagpapabanal. Kaya pala mga kapatid, dahil ikaw ay tinanggap natin ang mabuting balita patungkol kay Kristo, there is this power of renewal. Pagbabago ng buhay. Amen? Huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Tingnan mo naman ngayon yung sarili mo. Meron bang renewal? Meron ba talagang pagbabago ng buhay? The real manifestation, isang pagpapakita na talagang tinanggap mo the power of the gospel of Christ is there is changes in your life. Bakit? Ano pong sabi sa 2 Corinthians 5:17? Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago na. Sino po dito ang mga nakipag-isa kay Kristo? Pakilakasan, sino po dito ang mga nakipag-isa kay Kristo? Ano sabi dito? Siya ay bagong nilalang na. Basahin ko po sa English, ha? When anyone belongs to Christ, they become a new person. Sabi natin, ako ngayon ay pag-aari ni Kristo. Ang buhay ko ngayon, I belong to Jesus. So because you belong to Jesus, we are now a new person. Tuloy ko po ang sabi sa English, their old way of life has gone. Yung dating pamumuhay ay wala na at ang sabi, their new life has begun. Nagsimula na daw ang isang panibagong buhay. At ang lahat ng ito, all this is what God does for us. Ito daw ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga habang tayo ay nagpapatuloy sa ating relasyon sa Panginoon because we have the power of God, of the gospel, ang buhay natin papunta doon sa pagbabago. Amen po ba? Sabi ko nga dito sa loob ng church ngayon, tuntingnan ko kayong lahat ang babait na mga itsura natin. Mga talagang mga nagkaroon ng renewal. The moment na pumasok ka dito sa loob ng church, diba? Ibang-iba yung dating mo eh. Pero ang tunay na makakapagsabi ng ikaw ay nagkaroon ng pagbabago, tanungin mo ang asawa mo. Tanungin mo ang mga anak mo. Tanungin mo ang mga kapatid mo. Talaga bang merong renewal? Naalala ko, siguro nagawa niyo rin to, nung di pa po ako Christian. Kada New Year, merong New Year's resolution. Diba? Ano sabi mo? Magbabago na ako. Di na ako mag-iinom, di na ako magiging mainitin ng ulo, di na ako makikipag-away. Ang dami nating mga sinasabing hindi na. Pero pansinin po ninyo, matapos ang isang linggo,
Matapos ang 2 linggo, balik ka na naman sa dati. Sabi mo, ang hirap magbago. Why? Because there is no power of the gospel. Pero nung ikaw, nakakilala ka sa Panginoon, you receive the power of the gospel. Makikita po natin, di ba? Unti-unti, nagkakaroon ng pagbabago. Nagkakaroon ka na ng realization, dapat di na ako nabubuhay, dapat di na ako nagmumura, dapat di na ako nakikipag-away, dapat di na hindi ko na ginagawa itong mga bagay na to, dapat di na ako nagiinom, di na ako nagbibisyo, dapat nagiging maunawain na ako. And that happens, that is possible because of the power of the gospel. Amen po ba? We experience the renewal of our lives. At yung renewal na yan, yung sinasabi na yan, sabi nga, yung pagbabago na yan, meron po yung purpose. Bakit dumadako ang pagbabago sa bawat isa sa atin? Bakit intentional na sinasabi mo, there should be renewal? Yung buhay ko, dinadala ko na sa kabanalan, sanctification. Yung buhay, dinadala ko na in the righteousness of God. Katwiran ng Diyos. Kasi merong purpose. And what is the purpose? Tuloy ko lang po itong verse na ito, in verse 18. God has brought us back to Himself as His friends. Now, He wants us to bring other people to be His friends too. That is the job that He has given to us. Dati tayo po ay mga kaaway ng Diyos, mga kapatid. But because of the power of the gospel, we now became the friend of God. At ano sabi dito? We have a job to do. And what is that? We should also bring other people to become friends of Jesus. Basahin ko lang po sa isa pang translation. Ang sabi dito, and God has made all things new and reconciled us to Himself and given us the ministry of reconciling others to God. Kaya pala, tayo ay nagkakaroon ngayon ng pagbabago ng ating buhay, and that is possible because of the power of the gospel for the purpose of what? For reconciling others to God. Wala pong ibang binanggit na ministry in the Bible except the ministry of reconciliation. Yung ang mga tao ay maibalik natin sa Diyos. Kaya nga, bakit tayo magkakaroon, sabi nga, ng renewal? Bakit magkakaroon ng pag-alis sa kasalanan, pagbabago ng buhay? Kasi maliwanag sa'yo, magbabago ako ng buhay, parang asawa ko, madala ko rin sa Panginoon. Para yung mga anak ko, madala ko rin sa Panginoon. Para ang ibang tao, maidala ko rin sa Panginoon, maibalik ko sila sa Panginoon. Let us remember this, our renewal is the purpose of reconciling people to God. Kaya nga mga kapatid, it's this salvation, itong tinanggap natin, it is not just for us to be seated, saved, and satisfied. There is a purpose. Dapat makita natin yon. Meron siyang layunin, meron siyang dapat mangyari. Na yung mga tao, katrabaho ko, kasama ko, kapamilya ko, makakilala rin sa Panginoon. At pangatlo, sabi natin, the reason why we will not be ashamed of the gospel of Christ is because of the purpose of the gospel. Kanina, there is a promise. Ano yung promise sa atin? Salvation. Eternal life, buhay na walang hanggan, pagpapatawad sa kasalanan, kagalingan sa karamdaman. Lahat po yan naranasan natin. Lahat po yan patuloy pa rin nating nararanasan. And sabi, because of the power of the gospel. And that power of the gospel is the renewal. Yung panunumbalik natin, yung pagbabago ng buhay natin. And of course, there is a purpose for that. The purpose of the gospel is for restoration. Sabihin nga natin, restoration. And that restoration is for us to go back to the original design. Yung panunumbalik, ano ba yung original design, mga kapatid? In Genesis chapter 1, verse 26 to 28, ang sabi dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang namamahala sa lahat, sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at
gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng mga hayop. So dito po, pansinin po natin lahat po ng nilikha ng Diyos. Sino naniniwala that you were created by God? Hindi ako papayag sa sinasabi ng science. Na ano sabi ng science? Galing ka sa unggoy. Hindi ako papayag. Sa ganda mong yan, galing sa unggoy. Diba? Naniniwala ako that I am created by God in His own image and likeness. To what? To take authority. Sabi dito, ayon sa kanyang wangis, at tayo po ay binabalik dun. At ang sabi, at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. So sa bawat isa po sa atin, muli pong ipinapakita sa atin ang sabi, kaya nga ang tunay na tumanggap ng gospel of Christ, bumabait talaga. Nagiging kawangis si Kristo. Bakit? Created in the image of God eh. Tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo sa kanya, kawangis ko ba si Kristo? Aray ko, ayan na, lalo na, paano ba yan pag ang katabi mo, asawa mo? Diba? Paano ba yan pag ang katabi mo, anak mo, di ba? Anak, nagiging kawangis ko ba si Kristo? Hindi eh. Mukhang naging kawangis mo yung kinreate ni Kristo na leon pag nagagalit. Di ba? Nagiging tigre pag nagagalit eh. Lalo na sa mga misis pag nawawala ng pera, iba na, nagiging itsura. Aray ko. Di ba? Nawawala ang kawangis. Nawawala yung pinagmulan ng pagkakalikha. Pero praise God, because of the purpose of the gospel. Sabi nga, ang bawat isa sa atin, naniniwala ako na ang lahat ay binibigyan ngayon ng pag-asa. Pag-asa na mabago ang buhay para makapagbago din ng buhay. Amen po ba? Sabi nga, there is hope for redemption. There is hope for renewal. There is hope for restoration. Kaya nga mga kapatid, dapat makita natin ano man ang ginagawa natin sa buhay natin. At maging ano man ginagawa ng church na ito na iyong kinabibilangan, huwag po natin hayaan na ito ay hindi nakaugnay sa gospel of Christ. Everything that you should be doing must be connected to the gospel of Christ which we all have received. Tinanggap ko yun. Kaya lahat ng gagawin ko, papunta doon, may purpose. At ang lahat ng dahilan ng ating ginagawa para sa pagbabahagi ng mabuting balita. Bakit ka magpapakabait? Bakit ka magbabago? Bakit ka mataas susunod ka sa magulang mo? Bakit bakit asawang babae, kahit na anong ginasabi mo, pipili mo pa rin, sabi nga, magpakabait. Pagsisilbihan mo pa rin. Why? Because of that purpose. That purpose of reconciliation. Dahil gusto ko itang dalhin sa Panginoon. Kasi ito yung kailangan mo sa buhay mo. The gospel of Christ, hindi lang yan para maligtas ang bawat isa sa atin, redemption. Kundi, tayo po ay nakapagpapatuloy sa pagbabago ng buhay. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. At yung pagbabago na yan, kapatid, it is not just for one day. It is for the rest of our lives. There would always be renewal. At pamumuhay ayon sa disenyo ng Diyos, that is restoration. At ang mga totoong tumanggap sa Panginoon, merong kaligtasan. Bawat isa po ba sa atin, do you have faith that you have been saved? Amen, yes. At kung sinasabi mo that you have been saved, kapatid, dapat ang buhay mo patuloy sa pagbabago. Hindi mo kayang magbago, but there is a power of the gospel that brings renewal. At dahil sa renewal na yan, kapatid, praise God, araw-araw binabago, araw-araw nagpapabago,
Kaya kapatid, ikaw ay nailalagay sa isang sitwasyon na ganyan kasi may binabago ang Lord sa'yo. Sometimes nakafocus tayo minsan sa ginagawa ng tao sa atin. Pero nakakalimutan natin, kaya mayroong ganyang sitwasyon. Kaya nasasaktan ka, kaya may ganyang mga pagkakataon na pagsasalitaan ka, nasasabihan ka na hindi maganda, may mga negative comments. It's because do not focus on that person. Dahil may binabago sa atin. And that is what God wants to happen in my life. Para saan? Para yung pagbabago na yon, maibalik ako sa image and likeness of God. Sa design ng Lord sa akin. Dahil pag ako nailagay doon, there is restoration, and this restoration would also bring other people to be restored. Maibalik din sila sa Panginoon. Amen po ba? Dahil merong mandate ang Lord. Merong ipinagagawa ang Lord sa atin at hindi pwedeng hindi natin sundin. Nobody is exempted to this mandate. At anong mandate? Mark 16:15. Ang sabi po dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, hindi po sinabi dito, sinabi ni Jesus kay pastor. Kundi sabi sa kanila, ibig sabihin lahat po tayo. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Napakadami nating, sabi ko, napakadami nating kaibigan. Napakadami mong kaibigan sa Facebook, di ka na nga makapag-accept ng friend. Bakit? Puno na, 5,000 na yan. Exceeding the limit ka na. Pero sa lahat ng mga kakilala mo na yan, anong ginagawa mo sa kanila? Meron ka nang nakikita ng mga kaibigan mo, mga nagpo-post sa mga hindi magaganda. May mga storya na sila sa buhay na mga sabihin na natin, para bang nawawalan sila ng pag-asa. But us who have received the gospel of our Lord Jesus Christ, what are we doing? There is a purpose kung bakit natin sila kaibigan. There is a purpose kung bakit natin sila kilala. And that is to proclaim the gospel, our mission. Ano bang mission natin? Pakibasa nga, what is our mission? Kapatid, kaya ka nandito sa church na ito, kaya ka inilagay ng Lord sa church na ito, not just to be an SSS Christian, but for you to see your purpose, and that is to proclaim the gospel of Christ. Amen po ba? Isipin mo na lang, kung katulad natin dito, lahat tayo dito, bawat isa sa atin, meron tayong mabahagian ng gospel of Christ na mabuting balita. At yung binahagian mo na yan, magbahagi rin sa iba. At magbahagi na magbahagi, sa palagay ko, aayos ang bayan ng Binangonan. Wala nang mag-asawang maghihiwalay. Wala nang anak na susuway sa kanyang magulang. Why? Because we are doing our purpose. At malinaw to sa binasa natin sa 2 Corinthians 5:17-18. This is the job that God is giving us. The ministry of reconciliation. We should see yung, sabi nga, yung urgency, yung need. And for us to share the gospel, paano nga ba natin to gagawin? Alam niyo mga kapatid, you are so blessed in your generation. Sa panahon natin, sa panahon nyo ngayon. Kasi alam niyo po, nung panahon ko, nung ako po ay kabataan, ayan, makasama ko sila Ate Dolores, sila Ate Tess, diba, ganun na kami katanda. 38 years na ang ating church. Diba? So, ibig sabihin kung 38 years na, ilang taon ako nakakilala sa Panginoon. Bata pa naman ako. So, high school po ako noon eh. Alam niyo ba nung nakakilala ako sa Panginoon, there is this heart sa akin, there is this passion na gusto ko yung mga kaibigan ko makakilala. Gusto ko mag-share ng gospel, pero alam niyo ba, hindi ko alam kung paano. Tinuturuan ako nung may tinuturo yung pastor namin. Medyo nahirapan ako kasi may mga drawing pa. Ba? Tapos, kumaga not intentionally talagang, gawin mo to, mag-share ka ng gospel. Ang natatandaan ko lang na ginagawa namin nun, pag araw ng patay, kami ay nasa sementeryo. Nagbibigay kami ng tracts. Pero para sa akin, parang meron pa akong dapat gawin eh.
Isipin mo, naging high school ako, nakagraduate ako ng high school. Yung mga kaibigan ko, hindi ko na share ng gospel. Bakit? Because I don't know how to share the gospel. But praise God, because sa panahon nyo ngayon, mismo ang church na ito, tinuturuan tayo paano. How to share the gospel. Number one, you need to pray for your targets. Kung last week ang sabi sa atin, mag-target ka ng taong pagpapalain. Ngayon, linggong ito, mag-target ka ng kapamilya mo, kaibigan mo, nang may need for the gospel of Christ. Pray. Panalangin mo sila. At dahil kalooban ng Diyos ang gagawin mo, hindi po pwedeng hindi kasamahan ng Panginoon. Amen? At hindi po pwedeng hindi katugunin ng Diyos. Kalooban niya ng Lord. Sa dami ng kaibigan mo, kakilala mo, kahit isa man lang dyan, dalawa man lang dyan, share the gospel of Christ. Pangalawa, you need to prepare yourself. Anong preparation ang gagawin natin? Get a copy of the 3-minute gospel. Mga kapatid, wag po natin sayangin yung salita ng Diyos na tinatanggap natin ngayon. Huwag tayong lalabas dito na matapos mo mapakinggan, wala kang gagawin na isang linggo. Dapat makita mo this week, sasama ako doon sa ginagawa ng Church Operation John 15:16. This week, pagdating ng anniversary, meron akong bibit-bitin. Amen ba? Each one bring one. Bawat isa sa atin magdala, mag-invite. Get a copy of the 3-minute gospel. Pastora, matanda na ako, hindi ko na ma-memorize yan. Naku, bakit yung kwento ng kapitbahay, yung pinag-uusapan pa nung mag-asawa na narinig mo, kayang-kaya mo ikwento? Uy, sabi ni Gado, ano ba sabi ni Miss, ano ba sabi ng asawa niya? Ganito naman sagot ng mister niya. Memorize mo. Hello? Diba? Bakit pag nagkwento ka na napanood mo, ano bang palabas ngayon? Hindi ko masyadong sa mga pinapalabas sa Channel 7, Channel 2 Ano ba ngayon? O, nahiyan na. Sige na, sabihin niya na sa akin. O, diba? Uy, alam mo ba ano nangyari? Ano yan? Diba? Uy, alam mo ba, Mari? Alam mo ba nangyari sa ano? Kala mo talaga totoong buhay kung magkwento Diba? Kasi talagang, alam ko na. Kasi ito, hindi ko pa naman ito napapanood. Queen of Tears, tama ba yun? Diba? Yung Queen of Tears, uy, grabe. Yung episode na to, alam mo ba, grabe. Diba? Kahit talagang very sharp ang memory mo pagdating sa mga ganon, tapos sasabihin mo, in sharing the gospel, the 3-minute gospel, sabi mo, hindi mo kaya. Alam mo, sa may gusto, may paraan. Amen? Bakit hindi mo i-post kundi kung ano ng mga pinopost mo? Bakit hindi mo i-post yung 3-minute gospel? Diba? Ang hilig mo mag-TikTok, di i-TikTok mo, i-record mo yung sarili mo, 3-minute gospel. Amen ba? Grabe mga Kristiyano, grabe, di ba? Sabi nga siya, makagiling, makakanta, makagaya. Bakit hindi 3-minute gospel? Again, Christian ka, kapatid. You need to prepare yourself. Amen po ba? At pangatlo, you need to participate in sharing the gospel. Dapat nagsishare tayo ng gospel, ikaw mismo. Nalala ko ng pandemic Diba, nag-record talaga. Nag-record yung bawat sa, ni-record yung bawat sa to share the gospel. Bakit ngayon, kapatid, hindi natin gawin? Ang gospel of Christ ay hindi lamang para maligtas ang bawat isa sa atin. Amen po ba? It's not just for your redemption. It's not just for ourselves. Kundi magpatuloy ang pagbabago ng buhay ng bawat isa sa atin. Naligtas ako para magkaroon ng pagbabago ng buhay. At yung pagbabago ng buhay na yan kasi kailangan bumalik ako doon sa disenyo ng Lord sa akin. The image and likeness of Christ. For what? For me to do this ministry, this job na sinasabi ng Panginoon. To bring people to become friends of Jesus. To reconcile them. Sa bawat isa sa atin, alam ko marami pa rin po sa atin dito ngayon na meron tayong nakamahal sa buhay ngayon. Diba? Hello. Hello, ba't? Mga kapatid, ang sabi,
We can only give what we have received. Ano daw yung ating tinanggap? Magagawa natin ito. Ano ba yung tinanggap natin? Kapatawaran ng kasalanan. Ano yung tinanggap natin? Pagbabago ng buhay. Ano yung tinanggap natin? Redemption from curse. Kagalingan ng karamdaman. Buhay na walang hanggan. Tinanggap natin ang pagpapatawad. Tinanggap natin ang pag-asa. At ang lahat ng yan, mga kapatid, ito daw yung pwede natin maibigay because we have received that from our Lord Jesus Christ. I remember one time, kinamusta ako ng aking isa sa aking mentor. At sabi niya, kamusta ka na, Pia? Nung panahon na yun, yung mga panahon na talagang, sabi, dumadaan sa matitinding pagsubok. Alam niyo, sabi ko, leader, hindi ko na kaya magpatawad. Madrama, hindi ko na kaya magpatawad. Leader, hindi ko na kaya magmahal. Sabi ko, leader, parang hindi ko na kayang magbigay ng pagkakataon pa kasi paulit-ulit na lang. Huwag mo na itaas ang kamay mo. Sino minsan nasabi mo na yun? What is sa akin? You know what? Ano sabi niya sa akin? Bakit Pia? Huminto ba ang Diyos ng pagpapatawad sa iyo? Huminto ba ang Diyos ng pagmamahal sa iyo? Huminto ba ang Diyos na bigyan ka ng pagkakataon? Lahat ng yan, araw-araw, tinatanggap. Kaya araw-araw, kaya mo rin yan ibigay sa iyo. We have received the gospel of Christ. The promise, that power, and even that purpose. Kaya magagawa rin po natin itong maibahagi sa iyo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, there is a purpose. Merong layunin ng Diyos dyan. Para saan? Para masabi mo rin sa ibang tao, pinatawad ako, kaya magagawa ko rin magpatawad. Pinatawad lang ako, kaya kaya rin natin magpatawad. At yan ang kailangan ng bawat isa sa atin. Nabago ang buhay ko at magagawa din ng Diyos pagkuhin ang buhay mo. Niligtas ako, iniahon ako sa sumpa, pinagaling ako sa karamdaman. Inalis ako ng Diyos sa kahirapan. Meron ako ngayong buhay na walang hanggan, yan ang meron ako. At anumang meron ako, kaya rin yan ibigay ng Diyos sa iyo. Kapatid, sino ang magsasabi sa kanila nito? Ang tanging makakapagsabi nila sa kanila ito ay yung taong nakaranas din ng Lord. How could you expect people who haven't experienced that to tell them to others? But only us, tayo lang po na nakaranas nito. Tayo rin po ang makapagsasabi ito sa kanila. Kapatid, meron ka bang karanasan sa kanila? Naratanggap mo ba the promise of salvation? Yes. Tinanggap mo pa the power of the gospel. Kaya nabago yung buhay natin. Kaya pagaling sa karamdaman, kaya may mga himala na ginawa ang Diyos. Kaya nagkaroon ng katugunan ng panalangin. But after that, are we living that purpose? Ipinamumuhay ba natin? Dinadala ba talaga na natin yung buhay natin? Doon sa layunin ng lahat ng ito na ginawa ng Lord sa buhay. Muli po sa bawat isa, tayo po lahat